Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-ilusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit din tulumanon, Sairi, uban nilang Atty. Noemi Truya Abarientos and Ryan Mark Borinaga. Sairi, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang Sairi. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok, Kalibutan, gikan sa harang dakon sa Subo, maayong gabi kanatong tanan. Ako sa Ryan Mark, kaba nato sa Attorney Noemi Truya. Attorney, good evening. Good evening, Ryan Mark. Very attorney. Oh, grabe, yes. get up. Usahay mag-costume santa para may baw ang abogado. Abogada yun, no? Kasing na nagduda. Yes. Okay, so muna siya, imaging, packaging, importante. Oh, pero nakabantay ka. Oo, synchronized ka sa color karon. Oo, more siyang synchronized swimming. Bitaw ay, attorney, kumusta? Grabe nakainit, attorney. Grabe nakainit and magsagunso ng atong mga brownouts. More chika, because in the Yes. Visayas, mga 30 naka-power plant ang wala nag-operate. So that's far, a so lot. gamay na lang kay tag-supply. And we will begin to feel diri sa Cebu, no, sa kaning mga unsa ni occasional brownouts, no, scheduled brownouts, and I hope nga mapahibaw po tadaan kung kano sa ang mga schedule ani sa specific na to nga mga lugar. Kaya ako nakitaan nga notice man good is only Cebu, some parts of Cebu unya covered sa Sebeco, Meco ug Veco, no, pero di ko kakahibaw asa dapita ang kanang kanus-aka nga dapat magbantay kay, of course you have to be ready sa imong appliance, no, kay makaguba sa appliance ang mapagnan mabalikan og kuryente nga di ka nakabantay. Yeah, so kuan ka ng kabaw na akong boss ani, akong former boss, Ms. Queenie Bronce, ang spokesperson sa kuan sa Visayan, ano sa ni? Visayan Electric. Kasabaan siya ani. Nakaila sa imuhang suppliers. Ang sayang buhaton. Kabaw na si Ma'am Queenie ani, as Ma'am Chaka. So, wala pa siguro specify kay ingon sila, magsugod ko na itong mga rotational brownout pagka Thursday, pero wala pa man ko ka-feel. Although, na mga parts siguro nga naka-feel na yun niya, naka-experience sila ng brownout, niya. Muna nga, ang panawagan na attorney, as much as possible, kung pwede ta mag-conserve sa ating electricity, kung dili kay gamit, pero gamit man dyan karoon nato, especially the air condition unit. Kay init kaayo, no? Pwede igan yung kaayo, no? Unbearably hot yun ang panahon karon. Mao na nga imposible nga mag-conserve ka o kanang i-conserve sa ni kuryente, dili ka mo gamit og aircon, dili ka mag-electric fan, it is impossible. And also kinahanglan nga magmabinantayon ta nga dili nato pasagdan kanang mga electrical socket and all, kay ang taon ang sunog. Init kayo. Kaning mga kanang be careful sa ato ang wirings, and of course unplug everything before you leave the house. Make it a practice and a habit nga kung gamit ang appliance, unplug kay aside from, of course, you are reducing the risk nga magsunog, you are also conserving electricity kay mo konsuman dahil ng mga linya bisag naka-off, no, imong appliance naka-off. For example, imuhang TV, you just turn it off, pero dili siya naka-unplug niya naman ay kuan gihapon na maghapon. Dagan gihapon siya. Suga, di ba? Nagsiga makakita gihapon ka kanang red nga dot, meaning off siya. That's still consuming kuryente, and you save a lot kung imuha ng pangpaungon ang tanan kung wala lang yung gamit. So, posible, ato nang sigurong refrigerator ang magpabili rin nga on. Muna sa Archers Shrine of Our Lady of Lords, hindi ko magmisa ka maglumbaanay gumigtang-tang sa mga electric fan, mga outlet, mga minister, mga gift bearers, no? That's the safest also. That's the safest that we can do. Dito siya pamirahon yun ang mga outlet. Anyway, attorney, grabe, nagkagubot mo. Naikuan karon si Congressman Alvarez.
Pantalon yes. Alvarez ipa-investigate sa DOJ. Tungod sa iyahang Statement. panawagan nga ang AFP To withdraw mo-appeal na support. sa pagtangkang sa ilang suporta sa presidente. Actually, that's short of seditious Sedition good kuno. siya nga statement no kanang mura og naa kay ahensya na kay parte sa gobyerno nga imuhang awhagon nga moalsa batok sa lain no kanang to withdraw support no kadto para nako mao gyud to first na kung yun na wa pa ko nakita sa headline actually kita lang ko nga maoy iyahang ipanawagan nakaingon yung ko hala sedition. Unsa di gini yang gisulti kay ako ra mo wa mo ko kita gyud sa verbatim ni ana ra man gud siya ang balita ra kong gibasa narration ra ba nga nanawagan lagi matud pa si Alvarez to withdraw support no sa military to withdraw support from the government because of the issue nato sa China nga murag kita were aligned to US unya ang China is murag atong giaway na ang China so Atong i-verify kung on the giunsa gyud ni military iya to og withdraw sulti. support although nagsorry na siya kaniingon ang DOJ nga we will investigate that because it's actually sedition there could Oo, be grounds for and sedition. DOJ is considering if kanang appeal na sa ilang yun-una kung rebellion but I don't think rebellion aside. kay rebellion is taking up of arms Na against nag-force. the government. No? Na nag-gibuhat. Gamit na yung kaog armas Oo. batok sa gobyerno. Gubat na jud. Ang iyaha pa man panawagan Okay. pa man lang no nga kanang mo withdraw og support and maulagi ni kanang tungod man gud sa iyahang Burst of status emotion. and sa iyahang position no dili ba siya basta-basta nga tao no naa ba siya gigunitan nga position sa una og bisag karon na pa siya credibility. Hala nagang uban will not agree with him pero nagyud gihapon siya clout nagyud gihapon siya influence and kung manawagan gamiton ni niya nga influence na abaya gyud posible nga mosunod oo which could probably endanger the government. I would take of course exception. Magoy uban nga musulti pug ingon na pero not as influential. Mo matter gyud ang influence o ang kabig sa tao nga mo istorya ana mo nang kato mga not as influential unya manawagag inana pwede ra siguro i-disregard, pwede ra siguro dili nato hatagag dako nga pagtagad pero kung a person of the status of then Representative Pantaleon Alvarez mura og maseryoso na siya nga kanang panahon but nag-sorry na siya. Yes, kaya na baroy hugot attorney, nakakita ka ng mga hugot sa Facebook na ang mga tao kuno, ang generation kuno karon kay dili na mo support sa kung kinsay husto, ang ilang suportahan is bahalang sayop basta kay sikat og dato ang nagsulti or nagbuhat ano. That's very sad. That's So, muna very yung sad no kay influence gyapon na kanang, massive influence. It actually reflects kung unsa ang level of education, level of kanang understanding, level of comprehension sa ato ang mga tao ba nga pagkamabaw naman lang pud kung mao day na ang basihana nato sa paghimo og mga desisyon no kanang kung kinsa na lang ang kanang maka-influence but then that's the reality sa pagkakaron no kung naay study nga gihimuan na that's why those who are naa sa posisyon na Should be maka-influence should be careful and should be more responsible. Muna siya ka ng mga content creator na tay topic about ana but in general lang ni siya. Dapat ang mga content creator, the vlogger should be very careful because they are holding influence. They are yielding influence and then kung unsa ang imong influence nga gihatag dito ba negative or positive ba ang impact ana so you should be careful and responsible as a vlogger. But going back to Alvarez, yes, nag-sorry na siya kay ingon siya attorney dadara kun siya siyang gibati oy kay tungod atong usa ka kongresista sad nga suspend sa Malacañang for 3 months ba? 90 days, no? Kato si Mubahib. No, that's a governor. Governor. Oo, Nag-rally oo. man na sila good pag Sunday. Dito na gisulti ni Alvarez. Nga. You withdraw Dapat support. okay tungod kay na politika Oo. gigamit sa Malacañang ang ilahang power and influence over aning governor nga wala nakakuha sa iyahang suporta and para nako actually nag-inabogado si Alvarez ha kay pwede Abogado na siya, diba? Yes, he is no. He is actually kanang putting up a defense na in case iyahag yung kanang ipursu yun sa DOJ but I don't think ipursu siya but kung ipursu nanagang na siya daano nga ko ano Yes. to kanang outburst Of of emotion. emotion gyud to dili gyud to siya seryoso nga panawagan unlike siguro calculated
nga kanang klase sa pagpanawagan nga itapol ang gobyerno, mao siguro na ang gipanagangan na daan ni Representative Alvarez. Pwede ba na good faith as defense niya? Dili man sa good no. faith. May It siya ba can kung never ano be siya? good faith, no. Kana lang siguro outburst of emotion. Nya di makakaingon ana nga good faith, bad faith na anang na Emotion. emotional lang ka, no. Kay wala lang, di man gud ka maghuna-huna, di man gud ka mag-deliberate kung grabe ka ka-emotional. That's why bitaw you don't make decisions when you are You're angry or too happy. or too happy, kanang grabe ka ka-emosyon, no? Kay di gyud ka makapaminsar og maayo ana, and there are circumstances of course nga makapatukmod nimo og buhat sa mga butang nga di unta nimo angay buhaton. Yes, so muna siya ato ng abangan pero I don't know nga mahilom gyud na siya or eventually because mara kontra na magud sila gyud. So, No? politics is heating up in the Philippines. Kontra no? naman gyud It's- sila. Dili naman sila allies. We are going 2025, murag nangandam na nig-election, and in a few months mag-file na nig mga certificates of candidacy ang ato ang mga local officials. No? October. Karong tuig mangandam na kay naa na po tayo election sa sunod tuig. And mo gihapon mo balik gihapon mi sa among panawagan ni Ryan nga in town, no? In town, let's be more kanang kuan sa to ang let's be more insan ni kanang reflective, discerning sa ato ang paghuna-una Pili. kinsa in town atong ipamutang diha. Ingas Alvarez nga. Okay naman ko kay mo step down naman ko pero wa niya ko to sa step down. Pwede mo siya mo step down ko as congressman kay dili naman ko allowed gumudagan pa kay last termer man ko pero pwede ko mudagan governor. That's their life, no? Marag mao gyud na ilahang pwede pamuhaton as of now, no? And ina naman ang kinabuhi is Pwede lang support politiko. ko ni Hubahib. Yes, and of course, ang kampo ni PBBM, murag apparent naman ron ang kanang pagkasiak sa ilahang alliance. So there is no more unity. There's only disunity. Kung napugdo na jud siya. Wala na yun. Oo, Siya. makita na nato sa mga statements o sentimento sa ato ang first lady, which is another topic na po nato later. unya, no? Kay mura og di naman siguro ni maali mang ilahang kuan pagkasiak, no, sa once kanang unity nga panawagan. This unity. So muna siya. Mupadayon after this break. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, lockdown ako, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kayong salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugog para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Balik
balik na punta sa ato ang hisgutanan rong gabi una, Ryan. Grabe ka init itong panahon ning subay, ning sabay ang panahon or kinsa ba ang politika ang kuan ning subay sa kuan ato ang panahon karon nga grabe ka init. So pwede siguro hatagan siguro tanilag pamaypay gamay no kay mura grabe ka init rong mga panahon na. Literally and figuratively. Sayo pang buntag. Di gyud madaon niya kinahanglan jud ka. You need a lot of ventilation siguro pero init pud ang hangin, di ba? Yes, like pagka Thursday ka dito sa Pamutan, a mountain barangay. Katong atuan is bukid. Cebu City. Init kay dito pero ang breeze, ang huyuhoy sa hangin kay bugnaw. Mura kag nas Bagyo pero init yun siya. Ma-feel good mo kay sakit mo gud imong skin. Oh, wow. So that's why it's very important jud nga manginom jud daghang tubig unya mo sa problema na to kay is dwindling na sad ang supply sa water because of the El Nino. Mao lagi ni ang joke karon no nga katong mga medyo yabagon kuno mo kanta palihog panganta na kuno mo karong panahon na kay we need rain. Ikaw, I'm sorry, dili na ko katabang anak kanya nindot na akong tingog yun. So dili naman ko yabag so wa ko ikatabang ana but seriously mo na siya no maragi gikuan gyud ta attorney gibali-bali gyud ta ba kanang murag gamay na ang supply sa electric nato no electric power and then kanang so alimuot kaayo unya way tubig na kay nagkagamay na sad because of the wow no so ang ato ra gyud mahimo ani is magampo gyud tan mosalig gyud tas Ginoo kay murag gyud makatabang nato. Sa pagkakaroon no pwede siguro katong cloud seeding right or now is really a good time to consider alternative nga pamaagi sa pagkuhag tubig. Kasi kuna-una ang dagat, right, no? Although expensive ang desalinization process. It's very expensive daw. Otherwise, all countries would have done it already. Pero kinahanglan naman gud siya i-consider, no? Especially kita unta na kanang daghan unta tag source of water pero nagnihit na pudta nya napoy panahon nga gibaha ang Dubai no gibaha dito sa Dubai nanubra ilahang tubig good for 2 years daw to nga supply na araba kunoy Pinoy nga nakalas in town. Amazing ka bang Dubai gibaha this sir. Mao na no manubra pud ilahang tubig pero mao na it's really the climate water, change. Mo na ilang gigamit na system water desalination. Unya kinahanglan na gyud ta nga mag-consider pud sa ato gawa sa katulaging alternative sa unsaon nato pag-collect ang nanubra nga tubig sa panahon sa baha kay kulbaan na pud ta karon nigabot og sa man June, July no nga magsugod na pud og uwan dili pa El Nino pa ta August pa. Pero mao na kanang you'll never know no mobunda kang uwan unya ang tanang na nga uga agiag tubig nanggahi na so baha na punta karon. Yes, so mo na siya in town nga amo na kinahanglan gyud ta magampo gyud. Mo na lang gyud atong mabuhat tong mga panahon na of course mo cooperate sa gobyerno sa mga ahensya kung sila mga kuan nga dapat mo na tong buhaton for our own safety for our own good but speaking of our own good, nga rita sa itong unang hisgutanan, attorney. Which were very controversial. Duha man gud ni atong gi-roll into one kay na may commonality sa duha kay these involve vloggers, no? Related literature. Yes, naguna ang katong mga vloggers nga nagkalingaw og gunit og tar-share. Nga kanang ako I don't normally react to kanang post nga may nanano nagbutang jud angry. Nga kanang angry nga emoticon kay wa jud ko nakaangay bitaw pud sa gibuhat atong vloggers nga grabe ang ignorance nga imuhang makit-an and you know that they're doing it for the clicks unya gikalingawan nila ang tar-share. So mo na itong unang hisgutan together with another vlogger who is from Cebu kay katong usa is from Mindanao. Mindanao, gito na Jensan dayto. Pulumolok dai no kuno. Kani is really closer to the heart kay from Cebu ang vlogger nga gihimong tabanog ang 1 million pesos ses. Daghan kayo 1,000 bills worth 1 million. Tinuod gito 1 million na gyud ni ihap. 1 million gito. Ingon siya. Nagtanaw sa ko nga 1 million na murag mubura man to Dave no. But it doesn't matter kay ila ra ba to ni Dave no. So kanang with the influences that they have mo na to gisgutan ganina. Yes no kanang angay ba murag
naguna nang ko sa kong topic. But angay ba no nga daginuton sa BSP kay ikiha man kuno sa BSP or giistorya sa BSP tong taga Cebu nga vlogger ug sa DNR kay gikiha na gyud ang mga vloggers nga gatabanog sa 1 million og nagunit-gunit sa tarsier. So dapat ba nga daginuton sakto ba ang BSP sa pagdaginot atong vlogger nga naghimog tabanog sa 1 million ug ang DNR nga kanang nagkiha na gyud atong vloggers nga nagunit-gunit sa tarsier. Kanin sa tabanog attorney kay murag admonish raman sa BSP. Adto ra giistorya. Istoryahan ra murag pasabot ra kay murag wala man sa violation siguro kay ang gisgutan unsay violation under actually the law. na ay presidential decree, presidential decree so panahon pa ni then President Marcos ang amahan sa tong presidente karon, that's presidential decree 247 takto ba nga kanang making it criminal, no, punishable ang kanang pag-deface, mutilate, kanang i-tear ang kaning mga kwarta, no, kay it affects the integrity and the economy manggod, no. Mao na ang akong kabantay mog hantak, di ba? Ang hantak kay ana man na nila ang coin ikis-kis pwede dakpon. So ma-deface siya. Kay ma-deface man siya, mawalaan siya og value no nya. Kanang coins manggod nato, ari sa ta sa coin ay lang sa nasa kwarta. That is the value in itself. Kanang inyong coin mao na ang value kanang 25 centavos mao nang mugamay hantod nagmaayo ang 25 centavos or ang 1 peso, ang 5 pesos na pa by 5 pesos ang 5 pesos kana kay mao na gyud na iyang value. Ang kwarta it represents kanang a value, something of value didto sa kanang central bank, no, nga kanang naana sila gi-represent lang. So dili gyud na siya ang value in itself, nagrepresent ra na banknote. That's why it's called kanang notes, no, kay di man gyud na siya mao ang naay value. Pero kuyog ni silang tanan nga dili angay i-deface, i-mutilate kay kung tanan na lang tao pud mohimuan ni, it will adversely affect the economy and also the integrity sa kwarta. Kay imagine kag naa kay kanang 20 pesos nga kanang nalusaw na tungod kay gikiskis, no, wala na nay value, nakuha na siya og value nya. Ang pangutana karon kay na-deface ba, na-mutilate ba ang kanang 1,000 peso bill nga gihimong tabanog. Mo to na imo-ingon uban nga kanang wa man na maunsa, no. Umuna na ingon sa pangutana. Ingon sa nga wala siguro siya violation kay nganong ni ang balita dingon naman nga admonish so gyud ni ingon nga penalize, di ba? Primero ana pamultahon gyud ka ana, no? First offense. Pwede ang pangutana, mao ni ang pangutana, would it constitute defacing, no? Mura lang to iyang gitapot, gisumpay-sumpay ang mga 1,000 peso bill. Unsao man nimo pasumpay, pilit man nimo. And during sa process sa pagpapilit nimo, mater na siya or magkapilit na siya, ang inig tangtang na po nimo balik, so unsay mahitabo labi na ang 1,000 pesos nato kung malukot na siya, di ba, di na siya madawat kanang bag-o nato katong naay transparent nga portion, ay plastic nga portion. That's a very sensitive, delicate nga kwarta, but even then no, kanang para nako lang questionably man kung or dili ang act of defacing kay kung imo pud silang gitapot-tapot nga imo pud siyang gihimong tabanog, in effect defacing man gihapon siya. You're mocking no? The money. Oo. Although kanang it is ko siguro tan-awonon pa kung defacing mo constitute ba tong defacing kay di man siya mutilating. Pero na-deface ba nga imo siyang gi-combine sa lain nga mga kwarta, sa laing mga 1,000 peso bill ang mao nga kuan, ang mao nga paghimo sa tabanog, no, and it's actually very factual wa mata dito pagtan-aw para makakita ta kung na-deface ba yun or dili. So I think that's the concern of the BSP, no. Kay ba ang kuan yun is defacing, mutilation, tearing, and then destruction. Oo. So ang pangutana ni gidaginot ba siya sa BSP? In the same way, ang kaning angay ba siyang daginoton? Angay bang daginoton? Kay murag gamay raman para nato no murag gamay raman to iyahang sala. Ang uban lang gud gihambog giraon, of course to 1 million mo unta banog. It's for the content. Ang lain natong gihisgutan ang katong vloggers nga gagunit-gunit sa tarsier
in which napoy laing balaod nga na violate ana no na expanded ni PAS national integrated basta nga balaod nga pwede na violate pod no kaning wildlife conservation pod nato. And actually wa ko kahuna-una sa balaod at the time nga nagtan-aw ko, I know for a fact nga kaning mga tarsier are very sensitive. Unya, you cannot even transport them from one place to another kay mo utong na maghikog na ang tarsier kung ma-stress na siya no maubitaw ng mga kailan na to sa buhol na gyud nay warning ay pwede dalon pwede ingon aniyon pero kay bawo gid ang mga taga Bohol nga dili na nimo pwede buhaton sa tarsier. Dili ka pwede mag-picture anang tarsier sa Bohol nga kanang with flash mong camera. Okay, sensitive ilahang mata, no? You have a lot of things you should not be doing sa usa ka tarsier. So it's in effect ato ilang gibuhat was endangering wildlife unya gipanghambog nimo ngadto sa publiko as if okay ra na. Karon na naginot ba pod ang DNR. Ako lagi daginod gud ilaha. Gidaginod gud sila kay gikiha naman sila kaha. Oh, pero para nako no, either way bisag kading taga BSP we will somehow kanang define the act of making kite out of the 1,000 peso bill as defacing the 1,000 peso bills no nga gipang-combine nimo para mahimong tabanog so murag defaced pud siya in effect depende na ni sa definition. Para nako wala mo daginot no kanang wala gidaginot in a sense nga kani manggong mga social media influencers, they are not called as such for nothing no, they are called as such kay they really can influence the public no kung unsay ilahang gibuhat pwede kopyahon sa lain nga mga tao unya kung kaning ilang gibuhat no nga gihimong tabanog ang 1,000 peso bills sis. Unya ang kaning gunit-gunitan ang tarsier no as if walay mga balaod nga nagprohibit sa ingon imong gitolerate imong murag ang government agencies would be tolerating kung wala sila buhaton and in effect telling the whole public okay ra na you can also do the same and it's also neglect sa ilahang duty kung dili na nila buhaton ang ilahang angay pang buhaton kay naa man gyud mga balaod nga na violate and the public must learn. Yes, so muna siya to answer the question, ang ayon ba siyang naginuton? Dapat daginuton gyud siya by implementing kung unsa ang naa sa balaod like kung violation gyud like atong sa tarsier violation gyud to klaro gyud nga violation kay di man gay ka pwede mo paduol gyud ang tarsier like sa Bohol first time ko nakakita kuan was 2004 in Bohol ingkulang mo din ni tarsier di man gay ka mo pwede mo come closer kay mao lagi sensitive kay ang mga tarsier so how much more ka to hikap gyud siya so grabe gyud yung violation and tarsiers are protected kuan na sila mga species wildlife actually oo nga kinahanglan maproteksyonan and dili man sila endangered no ragwan dili sa kategory nga endangered but then there's still wildlife that should be protected no nagihapoy mga balaod nga nagprotect ana nila so gikinahanglan gyud nga DENR must somehow send the message. Ako kung dili ra siguro to sila vloggers no kanang kung dili ra sila inana og influence sa public pwede siguro nga maingnan lang siguro okay na yun na lang kay murag daginot no basta makaibaw na lang pero kana mga influencers manggod na sila and everything they do nga ilahang ipakita sa public is sending a message nga okay ra ni buhata pod ni ang amo ang gibuhat no kay number 1 ang nakabati magani kay pangwarta manggod na siya no the more kanang views, the more clicks, the more money they will earn no so that's why they're doing the things that they are doing and somehow naagyoy balaod nga mo regulate dapat sa ibuhang binuhatan nga dili ka maka padala og message nga okay ra ni buhata lang ninyo. And kani sa attorney dapat lang mahibaw-an nga kani mga inani nga balaod are special laws. Yes. Di siya excuse nga ako kahibaw ana. Dili excuse ang kanang sa mga inani wala kay criminal intent. Oo. Okay sa ato ang penal nga balaod no. Sa ato ang kanang revised penal code no kung wala kay huna-huna nga kriminal pwede ka ma-excuse actually sa imong gibuhat no pero kaning special penal laws
the mere act of violating, no, regardless imuhang naguna-una ba kagwa sa imo kaning imuhang ipang violate, would still make you liable for what you are doing. Kaya naingon nga balaod nga kanang sayop na, so kung ma-violate na nimo or malapas na nimo, so sayop na ka eventually, guilty na kadayon ana, na-violate na yun mo ang balaod. Pero kung katong usagin nga attorney na kanang sa penal laws lang, RPC, pwede kami ngon nga, wa man na ako tuyo Dili, ang inani ni siya ha, ang Sige. kanang sa revised Sige, penal attorney. code manggod kay kuan man na siya. In themselves kanang these are crimes kanang naani siya violations no sa nagkalain-lain nga nahibaw-an nato nga moral principles etc. which makes them kanang sa pagkaila sayop na yun ng kanang binuhatana. So kaning revised penal code na kaning mga special penal laws na ay mga balaod nga kung wala ni sila na ay mga binuhatan nato nga kung wala ning mga special penal laws, actually bisag mo ingon patagbati pero di man ni siya inherently bad in themselves or dili inherently evil, tama na, dili man sila inherently evil. Natay mga binuhatan nga pwede nga walay violation bisag imo pang buhaton until such time nga naay balaod nga ipasar para ingnon nga violation. Kaning mga katong mutilation sa kwarta etc. Those are special penal laws no nga kanang bisan pa og unsa imong ginahuna tungod kay imong manggibuhat that will make you liable. Yes. A mere act of violating the law itself, the mere act of doing kanang doing that thing will make you liable. Oh, so muna siya nga ang tubag na kuha na nga yes, uy. Ang Dapat- yan daginuton gyud na siya sa mga agencies like kaning sa kwarta, wa ko nasuya niya. Dili ko bitter ha. Dili ka. Ang 1 million gihimo ra niyang tabano ba Badagan siya kwarta, okay, fine. ang ako aba murag gara-gara ra man gyud kay nang inaana, uy. Nga nahimuon gyud imong tabanog ang kwarta like di ba like Hindi man siya simpleng gara-gara good kay panginabuhi ka ng kuan man gud siya is for the content no, it's for the click kay naa man gud siya economic returns ang mao nga paghimo no, so basig ka nang wa gud siya maguna-una lang sa iyahang gibuhat pero for the views lang it's yun, only daghang for the mananaw, ani. views kay daghang Kaya yung mananaw. yun siya na, for entertainment purposes ra gyud. Oo. So, I think ipasaylo ra siguro siya sa BSP kay ang nanggawas ng mga balita admonished ra man. Okay, ignorant lang yun Oo. siguro. In the same way, probably sa uban pang mga tao nga kanang mubuhat sa uban nilang buhatonon nga walang gyud kay balo. But principle sa ato ang criminal law ha, ignorance of the law does not Excuses excuse no one. excuses no one. Mao na nga kanang di ka pwede mo ingon ba kay baw nga naa din ang balaod so dili ko punishable, dili ko pwede i-punish ninyo. Or basin sad nga gi-admonish lang siya kay pagtan-aw dito sa BSP ba asa mang tabanog unya gipangtangtang na mo ni tangtanga daw niya wala man na daot Wala ang bill, maunsa. wala na deface, wala na fully. kisi, wala na sa pa, wala na distract, wala na guba and all that. So basing Kay gipasaylo ra siya. lalisonon pa ang concept sa defacing. Defacement. Onya, tanaw sad sa BSP nga because kani nga person is gabi sa kay siyang influence, might as well ato siyang pasabton para siya mismo mo pasabot sa iyang crowd nga dili gyud na maayo sayop na ato sa violation. Mo siguro gihatagan siyang excuse, gi-admonish lang siya. Sige, Wa gyud siya istoryahan pamultaha. Para dili na mausap Oo. makaibaw pod ang publiko nga sayop gid pod ang mao nga Yes. kuan binuhatan. And I hope nga BSP will be equally kuan siguro lenient sa ubang mga tao. Pero mao lagi na no kanang Kay basig na arabas sa gyud mo suway Allow ana ba? violated Nasa is mo suway actually- ana nga bi ako sad bi maghimo sad ko ani niya kay gi-admonish ra man ni siya nga with a very like millions of following. So ako sad nga like small vlogger ako sa ning buhaton and we'll see kung unsaon ang kuan. So dapat mubarog jud ang kuanan. Mubarog ang BSP na kay ang nasultian lang gyud siguro ning ato ang taga Cebu karon nga vlogger no. Nasiya mo kay- rag siya first. First man ni Oo. pero no similar excuse for the subsequent violations. No mo ning ako na lang mo ingon kaning mga hantak-hantak ug uban pa nga mga activities nimo nga makaguba sa kwarta pwede mo dakpon. Yes. But then ang
ang reaction sa mga tao din ha. O diri sa diri sa CCTN nga post nato no kani si Zika Makle sakit ang balaod apan balaod gayud. O mao ni na experience ron sa taga katong taga Mindanao no nga nagunit ni Tarsier. The law is the law. Yes, si Belinda Baid dapat jud kay aron madisiplina kanugon anang kwarta 1 million gihimo lagtabanog. Simbako uroig nabugto unya didto sa kakahuyan napunta. May bawaan gani tag hapnig. Sani? Mabaw gani tag hapnig aning 20 pesos nga malukot magisi ato paganing papitlan scotch tape para masave niya himuon ra noon nga tabanog kuyaw pag mahagsa padong dagat og katusad mga vloggers nga ning dakop sa Tarsier kinahanglan jud ta madisiplina kay endangered species na bayang mga Tarsier kuyaw sila ma-stress ug mga matay na hinuon isip-isip lang ang ubang vloggers kung unsay inyong buhaton sa pag-vlog kung wala ba moy nalapa sa inyong himuong content ana lang naluoy jud ko atong mga Tarsier lagi at I hope nga okay ra to ang mga Tarsier naluoy jud ko na kay luoy cute na magod na sila per se kanang magtan-aw ra gyud ka ba murag sa kalingin sa ilahang mata gagmay daring gyud sila mga now no ana nga ato naluoy ko nilang samot nga likulusan na nila wag gyud sila choice hikap-hikap sila maayo nga ako ningon jud ko nga I hope they're okay kay kana lagi no base sa atong mga nahibaw-an muutong lagi na ang Tarsier kung kanang ma-stress mura din nag lovebird kung mamatay iyang partner kay mo hikog sad siya. Bahala siya rang usa, maghikog ra siya. Kani si John Fontonial, buhi Jam. si Jam. Buhi pa to akong lula gikusnit na lang kubbugan ni Boy Tapang kay gigabaan daw og duwaan ang kwarta og ang kwarta di angay duwaan kay samot bisiton pero tinuod man sad nga angay jud silutan na siya oy pagarpar ngano jud mag vlog nga way klarong content pailas kag hambog lipay now iyak din naman po'y mananaaw good mo ni problema and every time you watch vlogs like this ma-encourage ang vlogger and karon actually good publicity is or bad publicity is still good publicity di ba so kailan na noong ko niya bisag wa ko kailan niya basig mo tan-aw na ko siyang vlog tan-aw lang nato pero mao na pero kaniha katong iyang gihimo kay it's really not about sa iyahang pag-usik-usik sa kwarta kay iyaha man ang kwarta no he is perfectly kanang at liberty kung usaon niya ng kwarta pero the act of defacing violating the law. Si Elmer Miro walay pulos ang balaog kung dili ipatuman kung ipatigbabaw ang kaayuhan walay ngipon ang balaod angay lang nga madisiplina ang nakalapas ni ini. Si Gladys Rebigan Cristal, yes po, na ay pakialam ang BSP kay mura naman niya gibastos ang halaga sa kwarta. Ngano himuon mang tabanog tarong day na nagtrabaho man gani tarong atay kwarta unya. Siya ginahimo ng tabanog pagkaway respeto sa kwarta ug sa BSP Highs. Si Yol Diopax, di man takabuot kay iya man ang kwarta bisag pag sane iilon aniya sa ayang wag gihapon tay mahimo ana kay iya man ang kwarta but then lagi na lagi siya na violation. There could be a violation. I think ang atong panawagan attorney is for BSP to release a statement ba parang to clear the air. Nganong admonish man inyong gibuhat. Nganong wala man you gi-penalize or wala man yung pamultaha, wala ninyo pa sa kaikaso. Unsa ra gyud ang extent sa violation. No? Para makahibaw pud ta no kung kana bang iyahang gihimo would constitute really a violation. Oo. Kay mas hindi ay no napay ubang naguna-una nga himuog tabanog ang ilahang 500 na dili na 1,000. Si Gilbert Gaviola Justin dapat lang para madisiplina mo daghan-daghan gyud niingon no nga ngayon gyud patagamon ang katong mga vloggers tungod man gyud siguro sa klase sa influence man gyud nga ilahang mahimo nga ri sa publiko niya di gyud wag tularan gyud siya no kanang dili angay buhaton ning ilahang gipangbuhat. Although mo lagi in the private context kung kita-kita lang siguro wa nimo to gipakita in public through social media mas linyan siguro ko moingon siguro sige na lang no ay gamayng butanga pero
kuan manggod gihimo manggod nilang content sa ilahang vlogs, which makes it kanang naa gyud siya public concern na gyud siya para sa publiko. Nasa gaito yung vlog, di man to sila vlogger, pero nag-viral sa mga katong pating nga nadakpan somewhere in Leyte nga gi video gyud ba nga gipatay gipokpok gyud nila ang pating o nya. Ang murag live man siguro to nya na yung mga ni-react nga hala kanang violation ra ba ng ingon ana. Violation ang pagkuan mismo, ang katong Pagdakop. ilang gihimo nga pagdakop, etc. So the video could constitute as evidence as against those who kanang commit or katong ning patay sa pating or unsa ba na nga wildlife no nga makaingon nga dunay violation. But I don't think the posting of that video is in itself prohibited. Ang pag-post mismo, ang act no, yes. ang act mo Unya naman di giniingon nga violation ba ninyo murag ditubag man to ang nag-post na sabay ko murag something nga murag near action dili na kuan Anyway, nasa tayo mga reaction si Attorney Lorenzo de la Serna is watching kaya na siya gi-request nga topic kay kita siya about atong mga vloggers ba in siya right i-appeal sa topic ang mga bastos kayo ug baba sila mga vlog kanang duha ka babay nga perting bastos sa miangkon nga nagpaluwagan siya og nguna ilang ko taler ana so inko nga yes at kitabi ako ana kanang daghan sa kay mga babay nga mga bastos kay kani sa mga tiguwa nga magsayaw-sayaw magbilabila magpakitas ilang mga kuan no marag ang I think ang atong panawagan ana is for Facebook or for Meta to be really kuan ba stricto kung sa gyud ang imong kung report constitute siya as violation sa ilahang community standards you can always report to Facebook para so, kuan pod sila dili sila mainganyo nga magpadayon sa mao nga mga kanang pag-post malaway nga mga buhat iya sa yawa ingon si Roselyn Kaputulan ang ayan sir karo mo taga magwala ni mo sunod for the views lang buhaton tanan pa ignorante dayon nga wa kay baw kunuhay nga illegal. There's an important legal principle that says ignorance of the law excuses no one. Ignorance of the law is no excuse. That's right. You can't defend your actions by arguing you didn't know they were illegal even if you honestly did not realize you were breaking the law. Source from Google. Good evening. Ati Juday Guapa, PNP Crime Laboratory Regional Office. Ang kato Tarsher, angay to gyud gok doon kay protected species man ang Tarsher. Sama sa molmol nga isda nga gibawal na dakpon o gibaligya pero daghan gihapon ko makitaan molmol sa merkado walay nag-vlog ang kwarta gitabanog diha koy nabasahan nga ingon daw ang BSP nga wa ra man daw nadaot ang mga linibong sa paghimog tabanog gipalit man gali daw og auto nindot na datogi nihagtos pa ang linibong tabano og diris amua ni tugpa kana actually mga G mong tanan mga kasilinganan nga may tagbabugto ng tabanog niya nga rin ang hagsa pangutana kung mabugto ang tabanog mo hagsa sa inyo ha angay ba ninyo iuli di man na siya di man na siya prutas ang katong pwede kung mahagsa nga prutas maadto sa inyo ha pwede ninyo kahaon kala kung katong nagtubo sa inyohang silingan nga yuta unya ning ngari sa inyohang yuta ning tabok unya nagbitay-bitay na tong nindot kay nga mga mangga, saging, etc. Lami na kayo, pwede ba ninyong kuhaon? Dili. Kuwata nga matagak. Mao na nga maghinay-hinay gud mo mga G gud mong maayo atubangan sa prutas nga matagak na siya kay until and unless mahulog na sa inyo wa mo'y katungod. Sampay-sumpay pa siya sa punuan is dili pa yun na inyo ha. Dili na inyo ha, bisag nindot na kayo kuhaon. Pero ang tabanog muhagsa sa inyo, iuli na din nyo yung yes, kaya matrace masag yun. Gihapon na. Pero saon tama na. May rasad, mauna. That's the explanation. Kawa ko kasugat anang balita nga, nanay Greece statement ng BSP nga, wala ra nadaot ang kwarta, kaya gipalit pa manggig auto. No? So most likely, wala siya na-deface, wala siya na-tear, wala siya na-distract. Kaya mo man ang nadito, wala siya na-mutilate. So, ingon na to, ang BSP does not consider it as a defacing sa kwarta kung i-combine na tanan para mahimong usa ka tabanog. Usap naman iyang as long as wala nadaot ang kwarta. Sige na lang. Pwede siya ilalis pero sige, okay, go. BSP naman na ang ingon. Admonish mo siya sa BSP. Ikaya na BSP. Mga ng BSP nga no, daga BSP mo. So what would it mean? Pwede ra mo maghimog tabanog sa inyo as long as dili ma-deface, dili ma-mutilate, dili ma-distract.
So magsigi og bantay ang taga BSP na unsa na inyong kwarta. So, but I think dapat mapapress ko ng BSP. Napapress ko ba sila din man nagikan ko ako nagipangitain ko nga nganong admonish man ang giingon sa balita sa GMA7 ko nakakitaan kung anong admonish man, meaning sakto ra wala gyud siguro na daot ang kwarta. So wala gyud siguro na daot kay mas Ate Joday nga kabasa kog balita nga niingon ng BSP nga okay ra ang kwarta gipalit pag auto. Okay na dawat man so okay ra gyung kwarta. Okay, so let's ang mga move nasuya, on. sige, go. Ngadto na ta sa atong next topic kani init kaayo, sama ka init sa El Nino. Oh. Naman may Basta giingon politics, ganina ni init Ryan. yun. Murag gitag mga analyst ko no hay diri naglapitan. Naanam ko tayo nakitaan, di ba? Sa una raman every time maghisgot may ginani nga topic manggod, makakita man gud ta sa SIAC sa what was formerly a unit team, no? Kanang di naman ta kakita sa unity kay one party, one block is attacking another unya. Karon ang konteksto aning ato ang ipangutana kay President VP Sara Duterte attended a prayer rally called by her father, si then President Rodrigo Duterte, in effect attacking the president. the president karon, no, kay ang diri sa Cebu nga iyahang kuan ang iyahang prayer rally was against charter change nga dili angay usbon. Karon dito sa Davao in support of one governor. Jubahib. Oo, si Jubahib. Oo nga kanang dili siya aliado sa tuang presidente sa pagkakaron and they are supporting that governor dito sa Davao. Ni-attend si VP ana. Ni-attend si VP and sa iyahang pag-attend, it's like supporting, giving her support to whatever happens there. Kay bawo naman siya, unsa iyahang papa, kay bawo siya unsa inistoryahan sa iyahang papa. So pag-ingon, pag-atake ni President Duterte sa kang BBM, ning smile. Ning smile si Sara, murag ingon ana man to ang comment ni First Lady Lisa Araneta Marcos, si First Lady Lam, no, nga kanang di ba mo dili man siguro maayo ng kanang mo-attend ka og prayer rally, you are part of the cabinet sa presidente unya mo-attend ka og kanang rally sa usa ka activity nga nag-atake sa presidente nga then by then President Duterte nga niingong bangag. Ang ato ang presidente karon, no, and kana wala na You kaayo. You run together and then musmile ka inig comment sa imuhang pipapa nga bangag ang ato ang presidente karon, which the first lady does not find appropriate. So mo nang nangutana ta karon, no, kaning mga accusations karon ni VP Sara, ang haya na ba siyang tangtangon isip DepEd Secretary, no, gumikan sa pag-apil-apil niya sa prayer rally ni former President Duterte versus PBBM. Okay. Kana mahimo kang cabinet member, it's a matter of trust and confidence manggod na siya, di ba? So kung dana actually mga panawagan sa online pa, wala pa gyud siya ni dako, murag siak pa siya kanang nga. So dapat kung inana ang mura manggod kay the mayor ay mo presensya dito sa rally nga murag against the president is naka dito ni support. Tingnan nito nga maka dito. Maka dito nga maka dito. So you are not one of us. So nganong mo stay pa mga nganong himuon pa mga part of the cabinet nga kadudahan naman ang imong kuan loyalty. Okay, you should be on one boat with the president. Kung gi-appoint ka niya as part sa iyang cabinet, you are one of the trusted people, kay you share with him a vision. Kung naaday kay duda sa iyahang leadership, you should not be there. So actually it's very tricky for Sara kay imom sa nang papa. Yaha po tong papa. But then she could always beg off, no. Pwede siya mo ingon. Murag unethical. I'm part of the cabinet and you're that attacking was the a president. prayer rally in support of a governor, embattled governor, suspended governor, nga walay suporta gikan sa Malacañang. And in fact, it is said to be nga ang Malacañang ang nag-orchestrate para sa pag-suspend niya. Unya, ikaw, VP ka, you are there to support that. So you are not supporting Malacañang in suspending the governor. So, mo ni pangutana ron, you are holding a position. Unya,
you are attending activities against the president. Nakasalaing team ni Pusta, wa nakapusta dire. So, ang ngayon ba nga tangtangon? No, mo na ay mo na jud na next step na. Kadudahan naman gina si Liza Mar, ang the first lady would say, BBM, nag-date ra ba sila kay nang load ako na si Lam kay kaduhan ako na postpone ng ilang dates, so mutong nag-date sila nanaw sila unsa ta mga concert anyway. So powerful ginang mga first lady kay mo man ay makahunghong baya last touch inig yung katog o inig mata na abi gyud ang first lady kani mo siya ang particularly kani nga first lady very powerful. Mo na siya nga mga wala gyud siguro siya kapugong basta mo tana ang ngayon na ang ngayon bang tangtangon si VP as DepEd Secretary. Ako para nako dili it's not enough It's reason. Oo, too personal unya it's not enough reason nganong tangtangon no siya. Naay daghang rason nganong ganahan ta nga dili na siya mogunit ana nga posisyon, and those are the other reasons which valid. The president can use or invoke para tangtangon si VP Sara tungod kay kanang she's not resolving the education issues kato sa pagkakaroon daghang gihapon problema sa atong mga teachers. Asa naman to iyahang classrooms no, asa naman tong budget nga sa una nga kanang iyahang iyang gi-request iyahang pasalig nga masulbad ang problema sa edukasyon, nagpabilin raman gihapon tong mga pasalig niya no. So kana para nako there are a lot of other reasons pero dili kani. Murag lahi kaayo murag lang kanang sa man siya family affair na lang gyud ang governance. Yes, oo. Kani honghong dili ganahan na ang first lady, most likely mo ginamong kung if ever tangtangon na si VP Sara as DepEd Secretary now or next month ang musuljud sa hunahuna sa publiko nga kitangtang siya kay di ganahan niya ang first lady na. Oo. And then mubalik ta sa dili competence ang ato ang basis for putting persons or for making them stay in that position, pero ang ato ang personal nga kanang evaluation sa iyaha which does not professionalize no, kanang it's not being professional, and ganahan man ta mo level up ang atong expectations sa klase sa serbisyo nato sa panggobyerno. So dapat sakto pud siguro ang basis nganong mubutang ta og tao ug nganong mutangtang ta og tao, dili kay ganahan ta ani niya kay kanang balimbing ni akan sip-sip ni siya nato no, maayo kaayo mo palakad og istorya o di nataganahan niya kay bati siya ginistoryahan. Pero kung ato ang basis is tungod kay kompetensya sa iyang gibuhat, he or she is good at what he does, nakasulbad siya sa mga problema, mao siguro ato ang tan-aw niya. Para nako kanang mere pag smile lang ni VP Sara no, pag ingon ni President Duterte nga bangag ang ato ang presidente, I don't think that is enough reason. Yeah, so kung performing siya as DepEd Secretary, bisang pag maglagot ang First Lady niya, dapat dili siya tangtangon. Okay. Dapat ang rason is palpak siya as DepEd Secretary, so she has to go. May paano? Actually, maunta na dapat unta nga gibasihan karon sa First Lady kung dili na gyud matabang ang ilahang kanang disunity ba kay murag apparent naman kaayo ni ilahang panag-away, bisag asa naman mo kanit-kanit ang istorya nya karon ning abot na gyud sa ingon ana ka personalan ang mga basihanan nganong kanang wagtangan og support ang usa ka party by another. These are very personal unya. You are actually not helping the public be educated enough on how to choose public officials, and naman ko sila sa posisyon again to influence and to make good unta sa kanang whatever influence they have bangari sa publiko. So yes, ang ako ang tubag is no. Dapat i-evaluate siya sa president kung natuman ba gyud niya iyang mandate as DepEd Secretary, unsa man ang nasa iyang vision board pag-appoint sa presidente. Mo ni akong buhaton, Mr. President, as DepEd Secretary, na-achieve ba na niya or napalpak siya pag-achieve ana. The moment nga napalpak siya, evaluation din she has to go. Pero kung na-satisfy niya, natuman niya kung unsa iya ipasalig to sa presidente pagka-appoint niya as DepEd Secretary, then she has to stay bisan pag naglagot ang First Lady niya. Oo, especially kay dili man gud appointive power sa kanang
ato ang gobyerno ang kaning ato ang first lady no hunghong power na but very powerful nga Yes. hunghong power and very influential nga hunghong power mo nang she should be using her position also of responsibility with utmost care gani to kana serve as role model sa uban parehas ni sa to ang mga vloggers nga isgutan nga para nako okay ra dili da ginuton kung dili ingon ana ang influence parehas sa pod ni kanang Representative Alvarez nga kanang siguro kung ginagmay ra na siya nga kuan kanibang mga mayukmok ra ay disregard pa sa ilua lang na pero kung you are in such kind of position that you can influence the public or you can alter the course of history then you should actually be more circumspect sa imuhang isulti o sa imuhang ibuhat. It applies to content creators. Kay kada mag-uinaan like kung matangtang si Vice President as Deputy Secretary because dili na niya ganahan ang First Lady, that's personal, no? And then mobalik maguna siya sa atong way of electing people, government ba nga, kanang mupili ta because ganahan ko niya. Kung tanaw ganahan ko niya pero kung ining tanaw nimo sa track record kay zero track record, why nabuhat, why competence, and then here's another candidate nga very competent, grabe kadaghan og nahimo in her personal capacity on her own pero di jud siya makadaog because first and foremost wa siya kwarta so dapat ingon ana atong pagtan-aw kani nga situation ba working ba siya, performing ba siya as DepEd Secretary. And it's very personal. Ako lang nabasa karon lang yun diri sa Rappler, no? Basically, iyang, saan man eh, she said your only purpose is to make good, to make sure your husband is surrounded by good people. And that's what I do. It's not because I get pikon or whatever. When I see people doing things wrong, illegal, or using their power, then I'll tell Bong, and it's up to him. Pero murag. What did you tell Bong, Miss First Lady? Madam First Lady, what did actually, you tell Bong? That's interesting, no? Kasi yung giingon, no? Iyang giingnan, ingon ra ba si VP Sara bangag kun. Dili ingon ang papa ni VP Sara bangag kuno ka. What did you tell Bong? Ingon po si PBBM nga, ha? Tinuod na. Yan ingon siya, unsa man tangtangon na rin mo pagka-DepEd. Yung ingon din si PBBM nga, ayaw lang kanang mangita tagbikin sa iyang pagka-DepEd secretary. We will investigate. We will investigate. As mga fans, as mga classrooms, you make it legal and proper ba, no? Siguro, no? Personally, it's very personal yung kayo ang basihanan sa kung matangtang siya now as a PR crisis manager and consultant, ang mugawas gid ana nga public kuan kanang reaction is that gitangtang si VP kay naglagot niya ang First Lady. Which could happen. Oo, dili na nga gitangtang si First Lady kay palpak siya as Deputy Secretary. No, it will not go that way. And siguro something that VP Sara should be thinking about na po, and I think she's very intelligent nga kanang pagkababay, no, and she's thinking her way through na until 28 election tungod kay usa siya sa mga nanguna front runners ko, no. Sa kaning usa ka survey pero paid survey to nga gi-conduct, no, by one of the kanang ato ang mga research organizations. Pero admittedly kusog man gud si Sara, VP Sara, like namo giningon nga mo lagi nga naingon nganong nag-VP ra man gyud nga kung nilansar pa kaato as president you would win. Pero so mo na karon nga siya sa kay Bawsad siya nga kusog man gyud siya, no, with or without that survey nga siya mo nag-una kay Bawsad siya nga kusog siya mao na nga daghan kaayong nagsigig ko aniya murag pahit niya ba bisag unsa na lang ipanulti isig plano na sila actually mo nang kita sa atong bahin go mantay control sa unsay ilahang ipansulti sa usag-usa but we do have control sa ato ang decision making process. Unsa nga information ato ang gustong kuhaon, unsaon nato og process ang maong information, and that's really a challenge para nato tanano how to level up sa kaning mga information nga ato ang mga nangakuha gikan sa social media and everywhere else. So ang reaction ni Dodong Soria in siya angay bisan pag wala na siya mo apil og rally, angay lang tangtangon na siya ngano unsa may iyang nahimo kanang pagpangay og confidential fund nga pila ka milyon kanang iyang paggasto og pila ka milyon sa pila lang ka adlaw
nganong wala man mo imbestigar ana ang Senado o Kongreso aron mahatagan taog husay kani ma-investigate na ni kay mo nilang buhaton nga pikil. Mo then thank you for your suggestion. Mo ana si Madam President First Lady nga Bong. Bong, we should initiate an investigation. Sige How na. did Sarah spend Say it 11? in such a way nga I'm very New York. Okay. Anyway, ingon si Christian Neil Gilyamak, Delicadiza dictates that she should step down. Di na angay tangtangon. Siya na mismo mo decide nga mo hawa. Is another thing, no, kung siya ba mismo dapat na siyang mupahawa. O siguro na ito ang susgutan sa sunod, no, kanang at the rate that things are going sa pagkakaron, should Sara, VP Sara, have the delicadesang she should get out of the cabinet of the president. Kaya apparently, she's no longer being very supportive of the president. Okay na. Bisan pa, before the statement, nanam sa yung mga kuan si VP Sara, mga statements ba, nga murag mo go against siya sa mga baruganan, mga decisions ni Bong. Ganitay comment din ni Arcadio Cañete, tangtangon oy, pero wala siya mag-explain nganong tangtangon lang gyud. Okay, napa din ha? Wala na, murag mawara to. Usaray ning comment sa ato ang kuan, sa ato ang CCTN nga post. But then, mas interesado sa vlogger. Sa vlogger, no, daghang yung galagot sa mga vloggers siguro. It goes to say, unsa ka influential gyud ang mga vlogger. Such that, kung sayo pilahang gibuhat, naapod gyoy backlash. Kanya, this is good exercise para sa publiko. Kundi sila interesado kaayo sa mga public, mga political issues. Depende. Which should affect us all. Ato sila sa mga vlogger gyud nga ang ba nag-inamaw lang. Okay. Wala tayong panahon, but before we go, let us say thank you sa Koy, sa Pal, na Archbishop si Palma, ni Nanay Diana Limchuan, ni Tatay Dodong Limchuan, ni Robert, si Inday, si Matmat, si Andrew, si Joanne, si Brian, si Davog, si Ferdy. Yehey! Thank you so much for watching. Magkita tagbalik sunod sa Badupuhon. Dinhi lang sa iyong paborito mga kasaw, matag panihapon. Saire!